number about yung hindi agree doon sa impeachment. Ang masasabi ko naman doon ay hindi po labanan ng surveys o ng ratings, ng popularity. Ang importante kung ano ang inuutos ng konstitusyon. Oh, sabi pa doon sa Senado, alam nyo, pwedeng ma-dismiss to sa pamamagitan ng botohan. Botohan? Sige nga, tayo ho, mga kababayan, kagaya na lang po ng botohan ng eleksyon. Meron tayong mga pinagbabasihan, meron tayong mga iniisip, itong si Luis Tro, iboboto ko to. Kasi, pro-impeachment siya. Nakikita ko yung talagang mga question and answer niya sa mga impeachment, mga katanungan. Nauusig, nakikita, naiimbestigahan yung mga hindi katanggap-tanggap na hindi pagpapaliwanag nila. Kaya gusto ko to iboto. Doon po sa mga senador na sinasabi nyo pwedeng pagbotohan kung itutuloy yung impeachment or i-dismiss. Sige nga, ano ang pagbabasihan ninyo? Hindi nyo pa nakikita, wala pa kayong nakikitang ebidensya. Hindi pa nailalatag sa inyo ang ebidensya. Paano nyo sasabihin i-dismiss nyo yan? Trip na lang. Trip namin pagbotehan eh. Trip namin pagbotohan. Botohan na lang. No? Para makaboto ang isang senador, mga bossing, kailangan may basehan siya kung bakit siya bumoto na wag matuloy yung impeachment. Baka naman po ang mga dahilan nyo lang para hindi matuloy ang impeachment ay dahil mga kaibigan nyo yan. Baka naman po ang dahilan nyo para hindi matuloy ang impeachment kasi natatakot kayo resbakan. Dahil doon sa sinabing bloodbath. Di ba, Ma'am Chris Rose? Baka natatakot kayo resbakan at habang nililitis nyo si Inday Sara Duterte, sabihin, oy, ang kakapal ng mukha ninyong lahat. No? Ako nandito sa hot seat. Alam ko naman yung mga pinaggagawa nyo doon sa mga pondo nyo. Gusto nyo isa-isahin ko kayo? Baka gano'n naman yung mga kinatatakot nitong mga ito. Di ba? Hindi po. Dahil, madaming Pilipino ang ayaw dyan sa impeachment. Hindi po doon ang basehan. Ang pagbabasihan po, yung konstitusyon ng Pilipinas. At ang sinasabi po ng konstitusyon ng Pilipinas, tumuloy. Pag 1/3 na ang boto, lagpas pa nga tumuloy. Litisin. Maging impeachment court na kayo. Yun ho, mga bossing. Hindi yung pagbobotohan naming mga senador kung dismiss to o hindi. Paano kayo boboto? Ano yung pagkukuhanan nyo ng dahilan? Bakit bumoto kayo na ituloy? Bakit bumoto kayo na wag ituloy? Kung eto, hindi pa nailalatag sa inyo. Hindi nyo pa naririnig yung prosecution, hindi nyo pa naririnig yung depensa. Okay lang ho sana kung unang hearing, mga kababayan, nakarinig na tayo. Eto po ang aming mga ebidensya laban sa Vice Presidente. Tapos papakinggan nyo naman yung depensa. Ito po ang aming depensa para dyan. Tapos sasabihin nyo sa amin, naku, yung ebidensya nila, mahina. No? Magbobotohan po ang mga senador. No? Kung gusto nilang ituloy itong impeachment na ito, base po sa nakita naming ebidensya at base po sa narinig naming depensa. Magbobotohan po kami. At least yun, alam natin na meron silang pinaghugutan kung bakit ibinoto na wag matuloy o kung bakit binoto na matuloy. Pero ito ho, wala pang umpisa. Dismiss ang pinag-uusapan. No? Dapat tumuloy muna. Pag tumuloy, nakita, mahina yung ebidensya, saka kayo magbotohan. Hindi po sa dami. No, hindi sa dami, mga kababayan ng Pilipino na ayaw dyan. Pero ako ho, naniniwala, higit 80% ng mamamayang Pilipino gusto na matuloy yan. Ako nga, kung DDS ako, mga bossing, kung DDS ako,
sasabihin ko, nako, magagalit sa akin yung mga DDS, pero ito dapat yung pananaw nila. Sige, tuloy natin yung impeachment nang marinig ko yung kampo ni Vice Presidente. Ano? Oh, dahil ako naniniwala na miski DDS ako, pag alam ng Vice Presidente, ipagtanggol, alam niya na tama yung mga ginawa niya, kahit anong balu-baluktutin pa, kahit taniman pa ng napakadaming ebidensya, alam niya na maipagtatanggol niya yung sarili niya. Ganun! Di ba? Huwag tayong maging bulag-bulagan ng mga DDS na ayaw namin ng impeachment. O bakit? Basta ayaw namin. No? Eh baka mamaya sumablay na sagot eh. At least malaman ninyo yung katotohanan. At least maging proud kayo sa sinusuportahan ninyo. Di ba? At least pag pumunta kayo doon sa mga live ng mga vlogger kagaya namin, si Mark Ramos, napakaingay, napakakuda. No? Soplahin ko nga ito. Kasi narinig ko yung mismong depensa ng kampo ni Vice Presidente. Meron kayong gagamiting pandepensa. Di ba? Hindi yung pupunta sa live, adik ka, bangag ka, yung paulit-ulit, ganun. Biruin mo, 1 oras na magsasalita tayo dito, sasabihin lang, wala, bangag kasi kayo. Wala, ganito kasi kayo. Yung ganun lang hindi nila masagot o hindi nila tayo masopla kung ano yung pinag-uusapan natin dito. Sabi ni Bong Raimundo, kung ako din DDS, mas gugustuhin ko ang impeachment process para malaman ko sa sarili ko na tama tao ang pinagkakatiwalaan ko. Correct! No? Kaya po, kung makikita nyo, yung mga DDS, mga bossing, nandyan lang sa gilid-gilid, gustong magsalita, pero walang masabi. Kasi ang sasabihin lang, adik ka din, pinupolitika nyo lang ang Vice Presidente. Paulit-ulit na ganun, Kasi mismo doon sa kampo nila, walang marinig na depensa. Pagkakataon ng maidepensa yung sarili nila doon sa Kongreso pa lang, hindi ginawa. No? Hindi ginawa. Kung ayaw nyo naman pala ng impeachment di sana sinamantala nyo na yung investigasyon doon. Kung narinig namin ang inyong mga depensa sa Kongreso pa lang, baka kami pa mga bossing, ang magtatanggol sa inyo. Marunong naman po mag-analyze ang mga Pilipino. No? Marunong po silang bumasa. Marunong po tayong bumasa. Nagsisinungaling tong si Sara Duterte. Naku, tingnan mo, Talaga palang pinupolitika nila si Inday Sara Duterte. Tingnan mo. Narinig natin doon sa Kongreso na ipaliwanag nilang lahat. Tapos ganyan ang ginagawa. Ipagtanggol ko nga si Sara Duterte. Kaso wala tayo naririnig sa kanila, mga kababayan. Wala tayong naririnig sa kanilang depensa. Kaya umabot to ng impeachment mga bossing. Sabi ni Jan Jalani, Boss Mark, tumakbo kang senador sa 2028. Number 1 ka na sa akin. Ako. Magkano ba sweldo ng senador? 300,000? 300,000 ang sweldo ng senador. Wag na po. No. Kulang. Kulang. Tapos papasok pa ako sa Senado, magbabarong, magko-quote pa ako. Wag na, okay na po tayo dito. No? Unang-una po kaya ayoko tumakbo ng mga ganyan. Ayoko tumakbo ng mga party list, yung mga congressman. May oras yung pasok hindi naman po tayo mag-aalapulong. Siyempre, ikaw tumakbo ka. Kailangan pumasok ka araw-araw, pumasok ka, lagi kang nandoon. Ayaw po natin, gusto natin, yung tipong haya-hay lang Di ba? Okay na yun. Tsaka 300,000 sweldo ng senador. Kulang. Anyway, hayaan nyo na sila dyan. Dito lang tayo. Tuloy pa natin to. Matagal na tayong naghihintay ng tamang aksyon ng Senado. Kailan ba yan, Cheese? Mukhang wala. Lahat po, bakit nasabi niyang tamang aksyon ng Senado? Mukhang lahat po mali.
'Di ba? Lahat po wala sa konstitusyon, mga bossing eh. Oh. Eto mga bossing, kung bakit po pilit na isinusulong ang impeachment, mga kababayan. O eto po, isa-isahin natin. Sabi ni Maricel Nicanor, tama, wag kang tumakbong senador, baka mahahawa ka pa sa katangahan. MR, yung ginawa ni Digong sa Dilawan noon siyang presidente, bumalik na sa kanila.